Pangatlong kulong na po niya to actually eh. Una po, nung kabataan niya, tapos nung nag-asawa po siya. Pero doon po sa dalawang kasong yun, lahat po siya na-acquit. Isang taon lang po yung pagkakakulong niya. Ngayon po yung pinakamahaba niyang pagkakadetain na umabot po ng 8 years. Na walang usad po yung kaso. Ito po yung laman ng liham panawagan ko. Ako si Novi Murillo, anak ng detenidong politikal na si Norberto Murillo, kasalukuyang nakapiit sa Manila City Jail sa kasong multiple murder na inuugnay sa Inupakan Leyte mass grave, ay nananawagan ng kasama ng aking buong pamilya na siya ay palayain sa lalong madaling panahon. Ang aking ama ay nakapiit na sa halos 8 taon matapos siyang arestuhin sa taong 2008. Sa kanyang 8 taon na pagkakadetine ay hanggang ngayon hindi pa din napapatunayang tunay na sangkot sa mga bulaang krimen na pawang inimbento lamang ng militar upang ipitin ang mga nasabing individual. Ito'y malinaw na pang-aabuso at pang-iipit sa mga inosenteng leaders ng magsasaka at human rights advocates. Alam kong batid din nyo ang totoong layunin sa likod ng mga gawa-gawang kaso na ito dahil maging ang pamilya nyo at ang inyong ama ay biktima ng parehong karanasan. Ayon sa panayam sa mga otoridad, ang aking ama daw ay nahuling nagtatago sa aming bahay sa Caloocan, panibagong kasinungalingan. Nagtatago bang maituturing kung ang aking ama ay naaresto sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform kung saan siya ay may isang meeting para tulungan ng isang organisasyon ng mga magsasaka? Kayo na ang humusga. 3 gabing walang tulog naming iniikot lahat ng mga presinto sa Kamaynilaan upang mahanap ang aming ama na inaresto noong araw na iyon. Ako ay 13 taong gulang pa lamang noon. Ngunit lahat ng aming puntahan ay itinatangging hawak nila ang aking ama. Mental at physical torture ang inabot ng aking ama sa kamay ng mga humuli sa kanya. Pilit na idinigiit na siya ay umakto bilang state witness at pikit matang ituro ang ibang kanilang isinakdal sa bulaang kasong ito. O manganganib ang kanyang buhay, maging ang kanyang buong pamilya kung hindi susundin ang kagustuhan ng militar. Ang aking ama ay nanindigan. Ang aking ama ay 63 taong gulang na. Isang senior citizen na tumanda na lamang sa kulungan na dapat ay nagpapahinga na kasama ang kanyang pamilya, ngunit patuloy na nagdudusa sa likod ng rehas. Dahil sa isang bulaang kasong nais ipitin ng mga tulad niya. Mahina na ang aking ama at samot-saring sakit na din ang dumadapo sa kanya, dulot ng hindi magandang kalagayan sa loob ng piitan. Ang patuloy na pagpapahirap sa mga inosente at tunay na biktima sa mga kasong ito ay maituturing ding krimen sapagkat tinanggalan niya sila ng kanilang karapatang mabuhay. Unti-unting pinapatay sa kasong walang pawang katotohanan. Ito ay marapat at makatao lamang na dahilan upang sila ay palayain na. Ilang anak pa na gaya ko ang lalaking walang ama at ina. Ilang pamilya pa ang sisirain ng mga kasinungalingan ito. Ang mga detenidong politikal na ito ay hindi mga kriminal, bagkus mga payak na lider ng magsasaka at human rights advocates na nangangarap ng isang mabuting bayan. Ang aming panawagan sa mga kakandidato sa eleksyon, palayain ng mga detenidong politikal na siyang tunay na biktima. Sa ating Pangulo, sa inyong natitirang 4 na buwan sa inyong termino, nasaan kami sa plano ng aming Pangulo? Maraming salamat po. Maraming salamat. O, isa pa, isa pa.